Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni KaBBM News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga ka-BBM, magandang balita po ito para sa kampo ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag, Ricardo Zulueta at kanilang mga supporters. Ito ay matapos ipag-utos ng Muntinlupa City Regional Trial Court na i-archive ang kasong murder laban kay dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag at dating Deputy Officer na si Ricardo Zulueta. Ang desisyon ay inilabas ni Muntinlupa RTC Branch 206 na si Judge Sinergito dahil sa kabigo ang arestuhin si Bantag at Zulueta. Bubuhayin lamang ang kaso kapag naaresto na ang dalawang pinaghihinalaang akusado sa pagpaslang kay broadcaster na si Percy Lapid. Sa ilalim po kasi ng court ruling, ang isang criminal case ay maaaring i-archive kung mananatiling at large ang akusado sa loob ng 6 na buwan. Sa kabila nito, kinwestiyon naman ng korte ang DOJ kung bakit tila napakabagal ang paghuli kila General Bantag at Zulueta. Ito ay kahit naglabas na sila ng 3 milyong pisong reward. Dahil dito tila nasagot na ang mga katanungan ng ating mga kababayan kung bakit biglang naglabas ng pabuya itong si Rimulya. Ibig sabihin, alam ni SOJ Boying Rimulya ang posibleng gawin ng korte upang ipahinto o ipatenga ang pagdinig sa kaso ni Bantag at Zulueta kung mabigo ang DOJ sa pagdakip at pagpapasuko kila Bantag at Zulueta. Ano nga ba ang magiging benefits ng kampo ni General Bantag at ano ang mangyayari sa kanilang kaso matapos ipa-archive ito ng korte? Pwede na bang lumutang si Bantag at Zulueta o dapat manatili sila sa pagtatago? Yan ang ating alamin sa mga balitang ito. Kaya sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KaBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KaBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ibig sabihin nito ay ititigil muna ang proceeding sa kaso hanggang sa mahuli sina Bantag at Zulueta dahil hindi uusad ang kaso hanggang hindi naaresto ang mga ito. Ayon sa Department of Justice o DOJ, na bahagi ng proseso ang ginawa ng korte na ilagay sa archive ang naturang kaso. Ang kautusan ng korte ay kasunod na rin ng guilty plea o pag-amin para sa mas mababang paglabag ng 8 iba pang akusado sa krimen na pawang mga inmates sa New Bilibid Prison o NBP. Yan po ay tamang proseso na sinundan ng ating mga korte. Kasi kung ang isang akusado po ay wala sa jurisdiksyon ng korte, hindi po pwedeng tumakbo ang prosekusyon. Yung archive po, ibig sabihin lang yan ay hindi tumatakbo. Kasi kung hindi mo naman i-archive yan, magkakaroon ng problema sa docket administratively yung korte. Kasi dapat yung mga kasong ganyan ay hindi dapat mabinbin. Ano po ang inyong masasabi sa pagpapa-archive ng kaso ni dating Bucor Chief Gerald Bantag at Officer Ricardo Zulueta? Ano po bang ibig sabihin kung ito ay i-archive? At ano po yung magiging epekto nito sa kaso ng dalawang dating opisyal? Pag sinabing archive, di nakatenga doon. Nakatenga lang. Nandun sa bodega. Hindi sana magkakaganyan niya. Kung nagpakita ang DOJ ng patas na labanan, siyempre, if you were in their place, ganun din ang gagawin mo, hindi ka na mag-surrender. Kasi hinusgahan ka na, wala pang preliminary investigation. Talagang ang feeling nila, walang mapapala sila kung magsusurrender sila. Siguradong dire-diretsong kulong and conviction. Kasi hinusgahan na nga.
Kaya sayang lang ho yung pagod, sayang yung pera ng gobyerno. Hindi na natin malalaman ngayon tuloy, sino na ba talagang pumatay? Mhm. At Attorney Sal, ibig sabihin, hindi na kailangan silang hulihin at magtago? Ay, hindi. Kasi nga, hanggat walang jurisdiction ng hukuman, hindi matutuloy. Mabuting-mabuti sana kung sumurrender sila o na-aresto, tapos nag-enter sila ng plea of not guilty. May arraignment. Nagkaroon na ng jurisdiction ng court. Pag tumakas sila, pwede silang i-trial in absentia. Ngayon, hindi pwede kasi wala pang jurisdiction ng hukuman. Alright. Ito, update sa kaso ni DG Bantag at Superintendent Sulweta. Ipinatigil ng judge, Muntinlupa Trial Court. Nagdesisyon ng judge na humahawak. Tigil, pagdinig. So, anong ibig sabihin? Na-dismiss na ba ang kaso? Lusot na ba si DG at saka si Superintendent Sulweta? Hindi po. Klaruhin lang natin ito. Although maganda na rin ito, development, kasi tumigil ang pagdinig. Ang tawag dyan is na-archive. Itinago muna ang kaso. Bakit? Mahina si Boying. Mahina si Secretary Abalos. Naisahan sila ni DG Bantag at Superintendent Sulweta. Okay, bakit mahina si Boying? Abalos. Ang NBI under ni Boying. Ang PNP under ni Abalos. Mahina sila. Hanggang ngayon, hindi pa nila nahuhuli itong dalawang nagtago-tago. Naisampa ng korte. Okay? Tapos yung mga kapwa akusado, yung mga preso. So, ito ang mga akusadong mga tinatawag ni Boying na mastermind. Si DJ Bantag at Superintendent Sulweta. Ang korte hindi niya mausig ang akusasyon kasi yun na nga, mahina si Boying at Abalos. Mahina ang NBI at PNP. Hanggang ngayon, hindi pa nila nahuhuli itong dalawa. So, anong gagawin ng huwes? Dapat ang akusado nandun. Kasi titimbangin pa yan. May cross-examination pa yan. Ganyan po. May nababasa akong comment na ang mga vlogger ako, sinasabi nga, retired general ka, tapos tinutulungan mo ang isang kriminal. Ganon. Ang tao pong akusado, presumed innocent unless proven guilty by the court. Di ba ganon? Yung iba dyan, napaka-judgmental na tinutulungan ko daw ang isang kriminal. Well, hindi ko na lang, nag-like na lang ako. Like. Hindi ko na lang sinagot. Kung yun ang isipan ng mga taong iyon, wala akong magawa. But to me, hindi pa kriminal si DG Bantag at Superintendent Sulweta kasi wala pa namang desisyon ng korte. Pag nag-decide ang korte, may 3 level ang korte, di ba? Trial court, Court of Appeals, and then Supreme Court. Kahit nag-decide ang trial court, Regional Trial Court, na guilty, may pag-asa pang ma-dismiss o ma-proven not guilty depende sa desisyon ng higher court. Kaya masasabi na lang na kriminal ang isang tao once na ang Supreme Court nag-decide with finality
na nagkasala nga siya. Ang dami ng kaso, hindi lang sa Pilipinas, sa Amerika, sa buong mundo, na kawawa yung mga napreso. Yung contestant nga sa America's Got Talent ba o British Got Talent, I don't know. 37 years, if I'm not mistaken, either 27 years or 37 years na napreso sa akusasyon nga sa rape. So, nakulong. But after 37 years, napatunayan through DNA na yung nakulong ng 37 years, wala siyang kinalaman doon. Bakit hindi nila harapin yung kaso nila sa korte? Tingin nila hindi patas si Boying, hindi patas ang DOJ, ang PNP. Kaya nagtago-tago. Marami naman ganyan. Si Senator Lacson, nagtago-tago naman. Sino pa? Hunasan, nagtago-tago. Kaya lang, later on, naging senador pa sila at naging nakatulong sa... So, karapatan ni DJ Bantag at Zulueta na magtago-tago. And I believe, pag mag-resign lang si Boying, kasi kondisyon mag-resign ka Boying, susurrender ako, ganun. So, the ball, o ang solusyon na kay Boying. Ayaw niyang mag-resign, itong isa, si DJ Bantag, kasama ang Zulueta, wala, patago-tago. Ganun po ang pangyayari ngayon. So, ulitin ko hindi po na-dismiss ang kaso. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.